Sa buhay natin kung minsan, may mga kakulangan na iniisip natin na kung sakasakaling mapupunan ay magpapabuo sa ating pagkatao. Pero paano kung ang isang lihim na hinihintay mong masiwalat ay hindi pala kasagutan na ang dadalhin, kundi kadiliman? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Parang gusto kong kumain ng isaw ah. Punta naman tayo kila Arlene. Ay, ang dami kong ginagawa eh. Kung ikaw na lang kaya. Lilibre naman kita eh. Bilhin na tayo ng isaw. Alam mo ba, masarap yung isaw nilang tinda. Suki naman ako nun eh. Nako, ang sabihin mo, si Arlene lang talagang pinupuntahan mo, hindi yung isaw na tinda niya. O hindi ah. Totoo naman talaga masarap yung isaw eh. Malinamnam. Hindi yung pa ba natitikman yung tinda niya? Hindi. Tsaka, never kong titikman ng tinda niya, no? Malay ko ba kung may gayumang nilalagay yun sa paninda niya? Grabe naman ito. Siguro insecure ka lang sa kanya, kaya ganyan ka mag-react. What? Hoy! Never akong ma-insecure sa katulad niya, no? Anong tawag dyan? Alam mo, wala kang dapat ipag-alala. Mas maganda ka ron. Huwag mo na nga ako pinaglololo ko. Baka tamaan ka sa akin eh. Tignan mo to, nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Ano bang masama ron? Alam mo, kung ano yung masama yung ginagawa mo, sigurado naman akong paglalaruan mo lang yan si Arlene eh. Kapag ikaw talaga kinarma, ay naku, ewan ko na lang talaga sa'yo. Hindi totoo ang karma. Tsaka kung siya magiging girlfriend ko, hindi ko siya sasaktan no. Bukod sa sobrang ganda na, malalabanos pa yung kutis. Parang narinig ko na yan noon. Alam mo, sigurado naman akong hindi magkakagusto sa katulad mo yun. Paano mo naman nasabi? Bakit? Kakausap mo ba siya? Tsaka pogi naman ako ah. Kaya walang dahilan para hindi niya ako magustuhan. Hindi, pero yung karakas niya, alam na alam ko. Kaya kung ano man ang gagawin mo, naku, wag mo na lang itutuloy. Masasaktan ka lang. Basta, bahala na si Batman. Basta ako, gagawin ko ang gusto ko. Makikita mo, mapapasagot ko rin siya. Ewan ko sa'yo. Hoy, papaalalahanan lang kita ha. Hindi mo pa kilala si Arlene. Alam mo naman sigurong dayo siya dito sa atin, no? O ano naman ngayon kung dayo siya? Anong connect nun? Ay, ewan ko sa'yo. Palibasa, huli ka na sa mga balita eh. Anong balita ba? Yung nilalandi niya yung mga kalalakihan? Sus, hindi totoo yun. Ang balita, aswang daw yung tindera. Kaya maraming kalalakihan ang nahuhumaling sa kanya. Kaya nga maraming galit na mga kababaihan dito eh dahil inaakit daw yung kahit yung mga asawa nila. Huwag ka maniwala dun. Isa ako sa magpapatunay na hindi ganun si Arlene. Bahala ka. Walang masama kung maniniwala tayo, ha? Yun lang sasabihin ko sa'yo. Kaya mo na lang sila. Mabuti pa sama mo na lang ako. Ayoko nga. Kung doon tayo pupunta, naku, wag na lang. Tara na kasi, sama mo na ako. Parang di ka kaibigan oh. Okay, sige, ang kulit mo. Sinabi na ngang ayoko eh. Nailing na lang ako sa kakulitan ni Ray. Yung tipong kahit ayaw mo ay talagang pipilitin ka. Gusto niya kasing makita yung tindera ng isawan na si Arlene. Bagong lipat lang kasi yun dito. Napag-alaman namin na siya palang pamangkin daw ni Aling Mameng, ang may-ari ng isawan. Simula kasi nang ito ang maging tindera ay naging patok na ang kanyang paninda. Lalo na sa mga kalalakihan sa aming lugar. Kaya naman maraming galit sa kanya ng mga kababaihan at aminado kong isa na rin ako doon. Hindi dahil sa maganda siya. Hindi ko lang talaga gusto ang pag-uugali niya. Pakiramdam ko kasi ay may kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag kung ano. Tulad nga ng inaasahan namin, marami nga itong customer pagdating namin doon. Sabi ko na nga ba, ang dami nga ng tao, naku. Kainis naman kasi, kaya ayoko sumama eh. Okay lang yan. Ang mahalaga, papatikim ko sa iyo yung paninda niya. Promise, kapag natikman mo, sigurado ako uulit-ulitin mo yun. Ayoko nga. Kahit hindi na, no. Mamaya, may gayuma pa yun. Kaya siguro masarap yung isaw niya. Tsaka,
Hindi naman ako kumakain yan. Ikaw talaga puro ka na lang hinala. Di ba pwede masarap lang talaga yung ginagawa niya? Ganon kasi kapag may halong pagmamahal. Kaya lahat ng gawa niya sobrang sarap. Di wow, sasamahan lang kita dito no. Pero hindi ibig sabihin na bibili at kakain din ako. Ano, ayaw mo talaga? Nakakailang naman kung ako lang yung kakain tapos ikaw hindi. Wag mo na akong alalahanin, busog pa ako. Tsaka, ikaw na lang, hindi ko talaga bet yung mga ganyang pagkain eh. Sabi mo yan ha. Mamaya niya, sabihin mo na naman damot ko. Sige, ganito na lang. Kung gusto mo akong ilibre, doon na lang kila Aling Monet. Yun, kakain talaga ako kapag doon tayo bumili. Ha? Bakit doon? Pwede naman dito na lang eh. Tsaka layo-layo, gutom na kaya ako. Tingnan mo nga oh, ang bango oh. Sige na nga. Wala talaga akong magawa kapag gusto mo. Ako, ikaw talaga, lakas mo sa akin. Lahat na lang ng gusto mo, ginagawa mo talaga. Kutusan kaya kita dyan. Oh, yan na. Tayo nakasunod. Masisilayan ko na ang pinakamagandang dilag. Inirapan ko lang si Ray, Miss Anne. Excited itong lumapit kay Arlene nang mawala na ang mga taong nagkukumpulan doon. Magandang araw, Arlene. Magandang araw din sa'yo. Bibili ka ba ng paninda ko? Masarap to. Oo naman, ako pa ba? Tsaka masarap talaga yung tinda mo eh. Kaya hindi ako magsasawang bumili rito araw-araw. Raks naman. Ilan pang bibilin mo? Baka naman pakyawin mo mga papaninda ko, nakakahiya naman. Di naman kasi ako mapere. Sige, gawin mong 10. Pwede na ba yon? Sige, mukhang may date yata kayo ng girlfriend mo. Ang sweet mo naman. FYI, hindi ko sa boyfriend Best friend lang ako, best friend. Tsaka, never ko siya magiging boyfriend, no? Nako, sorry. Akala ko kasi magkasintahan kayo eh. Pasensya na, para talaga kayo magkaasintahan eh. Susula yun. Totoo ang sinasabi niya, magkaibigan lang kami. Huwag mo naman sungitan tong si Arlene. Pagpasensya mo na siya, may dalaw kasi. Ganun ba? Pagpasensyahan mo na ako ha. Akala ko talaga mag-ano kayo. Hindi, okay lang. Mabait tong kaibigan ko. Siya nga pala. Wala yata si Aling Mami ngayon, no? Wala si Tia ngayon eh. Umuwi siya ng probinsya namin. 1 buwan siyang magbabakasyon doon. Malapit na kasing mategi yung nanay niya. Kung ganun, ikaw lang mag-isa rito? Hindi ka ba natatakot? Hindi. Tsaka bakit ako matatakot? Bakit? May aswang ba dito? Susulang ganun dito, no? Pero masasamang loob meron. Akala ko may aswang dito. Matatakot na sana ako. Kung masasamang loob lang yan, naku, kayang-kaya ko yan. Kung gusto mo, magtatambay ako rito hanggang gabi. Para naman may kasama ka. Salamat na lang, no? Pero di na kailangan. Pag-aaksayahan mo pa ako ng oras. Hilig kasing magyabang eh. Yan tuloy napapahiya. Ganun ba? Sige. Oo eh. Sorry ah. Baka naman naano ka dyan. Sorry talaga. Di naman eh. Ayos lang sa akin. Tsaka, sino nga ba naman ako, di ba? Okay, sige. Pumapayag na ako. Pero babayaran kita ha. Ipapaalam ko muna kay sa maming. Nako, kahit hindi mo na ako bayaran, isipin mo na lang tulong mula sa kaibigan. Hala, kaibigan na ba ako sa'yo? Grabe naman, salamat ha. Wala kasi akong kaibigan eh. Alam mo na, bagong salta. Wala nga naman. Siya nga pala. Ito si Sofia, best friend ko. Pagpasensya mo na to ha. May dalaw kasi. Hi, ako nga pala si Arlene. Ganda na lang itawag mo sa akin. Ikaw, anong pangalan mo? Sofia. Sophie na lang itawag mo sa akin. Nice to meet you. Oh, Ray. Eto na yung isaw mo. Maraming salamat. Sobrang bango naman ito. Nagugutom na ako. Walang anuman. Sa uulitin ha. Bili ka ulit. Oo naman, ako pa ba? Huwag kang mag-alala. Araw-araw mo ako makikita rito. Pagkakuha ni Ray ng binili niya ay nagpaalam na siya kay Arlene. Halata kong kinikilig ang loko, kaya naman naiiling na lamang ako. Tumambay muna kami sa may batuhan malapit sa ilog at doon kinain ni Ray ang kanyang mga binili. Grabe, sarap talaga ng isaw. Sigurado ka bang ayaw mo? Ayoko nga sinabi, ang kulit mo rin eh no. Para ako nasa alapaap sa sobrang sarap. Magdahan-dahan ka naman, para ka namang patay gutom sa lagay mong yan. Kadiri. Pasensya na. Natatakam lang talaga ako eh. Sobrang sarap kasi. Alam mo, pansin ko talaga sa'yo kapag kumakain ka niyan, parang patay gutom. Ganun ka na ba ka OA?
Anong gagawin mo? Sobrang sarap eh. Subukan mo kayang tikman para malaman mo kung gaano kasarap yung isaw. Okay, sige na, sige na. Bilisan mo na lang. Pagkatapos mo, uwi na tayo ha. May gagawin pa ako eh. Okay, sige. Ay, sa makalawang araw pala, doon ako uuwi sa bahay namin ha. Talaga? Uuwi ka na sa inyo? Aba, mabuti naman. Akala ko doon ka na talaga habang buhay eh. Kung pwede lang sana. Pero mag-aasawa rin ako. Kaya alam kong hindi talaga ako titira sa inyo. Wala ka pang ang trabaho. Asawa na agad iniisip mo. Ano ibubuhay mo sa kanya? Mamaya, iasa mo lang yan sa nanay mo. Siyempre hindi pa naman ngayon kapag may trabaho na ako. Eh ikaw ba? Kailan ba balak mag-boyfriend? Sayang naman yung ganda mo. Ano ka ba? Hindi naman ako nagmamadali eh. Tsaka, wala pa akong balak mag-boyfriend, no? Alam ko na. Siguro ako inihintay mo, no? Di ba naalala yung pangako natin sa isa't isa? Na kapag hindi tayo nagkaroon ng kasintahan hanggang 30 years old, tayong dalawa na lang yung magpapakasal. Wag na lang, no? Tsaka, hindi kita kailangang hintayin. Bata pa tayo nung napag-usapan natin yun. O nung connect ng noon at ngayon. Di ba pareho lang yun? Wala. Tsaka, tulad nga ng sinabi ko sa'yo, bata pa tayo nun. Nangako pa rin tayo sa isa't isa eh. Alam mo, kung hindi ka lang sana babaero, maniniwala sana ako na may gusto ka sa akin eh. Paano ko sabihin kung gusto kita? Anong gagawin mo? Ha? O ito na, kumain ka na lang. Tulungan mo na ako rito para makauwi na tayo. Ayoko nga, ikaw na lang umubos niyan. Bahala ka, ubusin ko talaga to. Sige lang. Sobrang sarap talaga nito. Naubos ko na. Teka, parang sa mapakaramdam ko. Uwi na tayo. Nandidiri ako sa paraan ng pagkain niya, Miss Anne. Yung parang isang buwan na hindi kumain sa lagay niya. Pagkaubos niya ay bigla na lamang itong namutla na para bang may sakit. Kaya naman niyaya ko na siyang umuwi. Nagtataka naman ang lolo ko sa itsura ni Ray nang makita niya ito. Oh, na paano si Ray? Mukhang bad mood yata. Teka, may sakit ba siya? Hindi ko alam, lo. Kanina hindi naman yan ganyan eh. Pag-ubos lang ho niya ng kinain niya, nagkaganyan na ho siya. Ay sige, iupo mo muna. Na paano ba siya? Kumain lang ho yan ng isaw tapos nagkaganyan na siya. Ano? Isaw? Saan ba binili? Dun sa isawan ni Aling Maming. Ganun ba? Sige, hayaan mo muna. Baka nasobrahan lang siya sa pagkain. Di baling paunti-unti ang kain. Basta wag lang isang kainan. Ewan ko ba dito kay Ray? Ang sabi, sobrang sarap daw. Hindi daw niya kayang pigilan. Parang nga siyang isang taong hindi kumain. Ano? Parang katulad yan ng anak na Marcelina ha? Kumain din ng isaw tapos nagkaganyan din. Kinamot ko nga yun eh. Nalaman ko kagad na nayanggaw siya. Totoo ba yun, Lo? Oo. Kaya kita pinagbabawalan na kumain ng mga pagkain hindi mo nakita kung paano niluto. Ano ho bang yanggaw? Ay, wag mo nang alamin. Tumango na lamang ako. Hindi ko alam kung bakit ayaw sabihin sa akin ni Lolo kung ano ang yanggaw. Lumabas na ito dahil may kukunin daw siya. Ako naman ay dumiretso na sa kwarto ko. Pagbukas ko ng pinto ay wala doon si Ray. At nakarinig ako ng nagsusuka sa labas ng aming bahay. Kaya naman tumakbo ako papunta ron. Nakita ko si Ray na suka lang ng suka. Na paano ka ba? Hindi ka naman ganyan kanina. Oh, ano nangyari sa kanya? Nagulat nga rin ho ako, Lo. Nagsusuka na ho siya pagpasok ko. Mabuti pa ikuha mo siya ng maligamgam na tubig at lagyan mo ng asin at ipainom mo. Sinunod ko naman ang inutos ni Lolo Bornok. Tumungo ako sa kusina at kumuha ng maligamgam na tubig at nilagyan ko ito ng asin. Nang matapos ako ay nagmadali din akong bumalik at inabot yon kay Ray. Oh, eto Ray, inumin mo to. Kasi naman eh. Salamat. Ano ba nangyari sa'yo? Sa susunod kasi, huwag ka nang masyadong masiba sa pagkain, pwede ba? Eto pa inumin mo. Para mas maisuka mo yan bago kumapit. Ano ba yan, Lo? Hindi ba delikado yan? Kasi siguro ako, parang hindi ko kayang inumin yan. Hindi ko talaga iinumin yan. Hindi to delikado. Sige, inumin mo na, Ray. Oo, Ray. Inumin mo na para gumaling ka na. Ubusin mo yan, ha? Para maisuka mo ang lahat ng kinain mo.
Pagkainom ni Ray ng binigay ni Lolo na nasa maliit na bote, ay agad niyang isinuka ang lahat ng kanyang kinain. Halos masuka din ako, Miss Anne. Kaya naman tumalikod ako upang hindi ko na yun mapanood. Nang matapos na si Ray ay inalalayan na namin siya ni Lolo Bornok. Papasok sa loob ng bahay. Hindi niya pinatuloy sa kwarto si Ray kundi sa kusina at pagkatapos ay ipinaghanda niya ito ng makakain. Kainin mo yan, Iho. Mamaya lang magiging maayos na ang pakiramdam mo. Salamat po, Lo. Hindi ko nga alam kung bakit ako nagkaganito eh. Sa susunod kasi, huwag kang masyadong matakaw sa isaw ha. Biruin mo, 10 pirasong isaw inubos mo. Yan tuloy na pala mo. Talaga? Naubos ko? Oo, bakit parang hindi mo alam? Ano ka, nagka-amnesia? Hindi ko talaga alam eh. Palagi naman ako bumibili kay Aling Maming. Pero ngayon lang ako nagkaganito. Sa susunod kasi, huwag ka munang bumili ng isaw. Baka maulit yan sa'yo. Sige ho, salamat ho. Sige na, kailangan ko na umalis. May pupuntahan ako ngayon. Saan ho kayo pupunta? Lo, magagabi na ho. Diyan lang kay Berto. Baka bukas na ako makauwi. Mamaya, doon ka na matulog sa kwarto ko, Sofia, ha? Sarado niyong maigi ang pinto at bintana. Sige ho, Lo. Sige, mauna na ako. Sigurado kanina pa ako hinihintay nun. Ingat ho kayo, Lo. Tumangulang siya sa akin. Kinandado ko naman ang maigi ang pinto at maging ang bintana. Habang si Ray, hinatid ko naman sa aking silid. Doon muna ako matutulog ngayong gabi Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Sige, salamat. Pasensya na rin pala sa nangyari Ano ka ba? Okay lang yun. O paano, lalabas na ako. Dadala na lang kita dito ng inumin para hindi ka na lumabas mamaya. Teka, parang masyado mo na akong inaalagaan Sige ka, baka masanay ako niyan. Sus, puro kakalokohan. Siyempre, tinuturing na kitang kapatid, no? Biruin mo, may bahay at magulang ka. Pero dito ka nakikitira. Kaya madalas tayong pinagkakamalang mag-asawa Hayaan mo lang sila. Siya nga pala, pwede bang bukas samahan mo ako kay Arlene? Ha? Bakit? Huwag mong sabihin na bibili ka na naman ng isaw. Di ka na talaga nadala, ano? Hindi Gusto ko lang mapalapit sa kanya. Yun lang talaga yung habol ko. Ay nako, sabi nang huwag mo nang pag-aksaya ng panahon si Arlene. Mamaya may boyfriend na yun. Hanggat wala ako nakikita, may pag-asa pa rin ako, no? Oo na, sige na, sasamahan na kita bukas. Salamat Alam ko naman, di mo ako kayang tiisin May magagawa pa ba ako? Sige na, matutulog na ako. Lumabas na ako dahil nakaramdam na rin ako ng antok nung mga oras na yon. Tumungo na ako sa silid ni Lolo para matulog. Kinabukasan, pagising ko ay sinimulan ko na ang gawaing bahay at nagluto na rin ako para kahit dumating si Lolo ay kakain na lamang ito. Wow, sipag natin dyan Oh, gising ka na pala. Ano, okay na ba pakiramdam mo? Ayos na ako. Di ko nga akalain mangyayari yun sa akin Kalimutan mo na lang. Baka makalimutan mo mamaya Ang alin? Di ba pupunta tayo kay Arlene? Seryoso ka talaga doon? Oo naman. Ewan ko ba? Parang in love na yata ako sa kanya Mukhang tinamaan ka na talaga, no? Sige na, magkape ka na nga. Puro kalokohan Di ako nagbibiro. Makikita mo. Oo na! Sabi mo may magagawa pa ba ako sa kakulitan mo? Natatawa na lang ako dahil sa sinabi nito. Hindi ko alam kung talagang sincere siya sa sinabi niya. Pero pagkatapos ng lahat ng gawain ko ay nagpasama na ito. Muli kaming nagtungo sa tindahan ng isaw. Kilig na kilig ang mokong nang makita niya si Arlene. Hi! Hi! Ang ganda yata ng mood mo. Tama ka. Sobrang ganda talaga. Lalo na nang makita ko yung pinakamagandang dilag sa balat ng lupa. Oy, grabe ka naman. Mukha ba akong balat ng lupa? Hindi naman ganun yung ibig ko sabihin, no? Okay, akala ko kasi itsurang lupa na ako. Bibili ka ba? Oo. Sarap kasi. Ray, di ba nag-usap na tayo? Kulit mo talaga. Oo, alam ko naman yun Last na to, promise. Alam mo naman ang nangyari sa'yo kahapon, di ba? Ano na lang sasabihin ni Lolo? Naku, mapapagalitan na naman ako nun. Ano nangyari? May nangyari sa'yo, Ray? Kasalanan ko ba? Wala naman. Ano lang, medyo sumama lang yung pakiramdam ko. Tsaka hindi mo kasalanan yun, no? Tama siya.
Wala kang kasalanan dahil kasalanan yun ang kinain niyang isaw kahapon. Sumama kasing sikmura niya. Halos lagnatin na nga. Sofia, Ha? Totoo? Naku, pasensya na kayo. Minsan kasi hindi magandang nabibili kong isaw eh. Sorry Ganito na lang para makabawi ako. Libre ko na lang yung kakainin mo. ay nako hindi na. Okay naman na ako. Nasobrahan lang siguro ako kahapon. Naubos ko kasi. Naku, sorry ulit Hindi ko natingnan kung may sirabang isaw sa mga nabili ko. Hindi mo naman kasalanan eh. Kasalanan yan ni Ray. Masyado kasi siyang masiba. Grabe naman ito. Di ako ganun, no? Kasalanan ko bang sobrang sarap ng tinda niya? Pagluto niyan, umuwi na tayo Pagluto niyan. Oh, mamaya na. Bibigay ko pa kasi ito kay nanay. Sigurado magugustuhan niya yan. Sige na. Pagkaluto ng isaw ay umalis na nga kami at pumunta sa bahay ni Ray para mayabot sa pamilya niya ang binili niya. Pagkatapos ay dumiretso na nga kaming muli sa bahay. Nang sumunod na araw ay muli kaming tumungo sa tindahan ni Aling Mameng. Hi, magandang umaga sa'yo, ganda. Ganda talaga. Magandang umaga rin sa'yo. Ano, bibili ka ba? Hindi na muna ngayon. Medyo naumay din kasi ako sa araw-araw eh. Sayang naman, wala pa akong benta eh. Kala ko, buwan naman na kita. Wala ka pang benta? O sige, pabili na lang ako ng 6. Yan, buena mano ako Oh, bakit hindi mo papakiyawin? Di ba ang takaw mo sa ganyan? Ikaw naman, masyado mo ako nilalantad dito kay Arlene eh. Natutuwa talaga ako sa inyo. Para kayong aso't pusa pag nagbabangayan kayong dalawa. Habang nagiinisan kami ni Ray ay may dumating na isang magandang babae. Napakaganda at malagatas ang balat at aakalain mong artista ito. Excuse me. Hello, my dear. Kumusta ang tinda mo? Oh, Nay! Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba hindi ka napupunta? Masama bang makita ko ang anak kong maganda na manang-mana sa nanay niya? Nandito ako para tulungan ka. Wala kang kasama, kaya dito na muna ako hanggat wala si Mameng. Anak, mag-ina kayo? Di nga. Oo. Bakit? Anong problema doon? May mali ba? Wala naman ng mali. Hindi lang ko kasi halata eh. Masyado po kasi kayong maganda at batang tignan eh. Ganun ba? Nako, maliit na bagay lang yon. Alam mo bang marami nang nagsabi niyan na parang hindi kami magnanay nitong si Arlene? Kung ako yung tatanungin nyo, para lang ho kayo magkapatid eh. Kahit sino ho siguro yung makakita sa inyo, ganun din yung sasabihin. Suki ka ba ni Arlene? Oo. Suki ho ako ni Aling Maming kaso wala ho siya eh. Hindi ko lang ho siya basta sukay, Nay. Kaibigan ko na ho sila. Talaga? Wow naman, may kaibigan na pala ang anak ko dito. Sa katunayan yan, pinsan ko si Mameng at sa amin niya pinagkatiwala itong tindahan niya. Ho? Sigurado ho ba kayo kamag-anak niyo si Aling Maming? Bakit mo ang tipaklong ho siya? Alam mo, natutuwa ako sa'yo. Palabiro ka, no? Hindi katulad ng ibang mga nakilala ko. Slight lang ho. Pero hindi ho talaga ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Tsaka tanong ko lang ho maaari ko bang malaman kung ilang taon na ho kayo? Ano ba sa tingin mo? Ilang taon na ako para sa'yo? Mukha lang ho kasi kayong 16 years old eh. 51 na ako. Hindi halata, no? 51 talaga ho? Anong gamit yung beauty product? Nag-finance po ba kayo? Oh, wala akong gamit, ano? Ganito talaga kami. Hindi rin kami retokada. Kagaya ng inaakala mo. Natural ang beauty namin. Grabe naman ho. Parang yung mga kaidara nyo dito sa lugar namin, mga uugod-ugod na yung itsura eh. Isipin mo na lang na hindi kami mag-ina. Para kaming magkapatid o magkaibigan, ano? Tama ho kayo. Hindi ako makapaniwala sa edad ng nanay ni Arlene, Miss Anne. Sapagkat hindi mo naman talaga aakalaing nasa 50 anyos na siya. Maging si Ray ay hindi rin makapaniwala sa ganda nito. Kahit ang mga kalalakihang dumaraan ay talagang napapalingon sa kanya at halos lumuwa ang mata at tumulo ang laway sa kakatitig sa kanya. Ano, bibili ka ba o makikipagdaldalan ka? Naiinip na ako Bibili ako. Saklit lang naman. Starstruck talaga ako sa nanay ni Arlene eh. Ang landi mo, no? Pati ba naman matanda papatulan mo? Sigurado ka na ba dyan sa ginagawa mo? Iwan kita dito eh. Total, hindi ka naman na matutulog sa bahay bukas.
Pasensya na ha. Ilan nga palang isaw ang bibilin mo? 6 lang po. Sa akin lang naman yan eh. Ikaw, Sofia, bibili ka rin ba? Nako, hindi na. Hindi kasi ako makain ng ganyan eh. Oo, hindi ho talaga siya mahilig sa mga karne at isaw ng kahit anong hayop. Gusto lang ho niyan gulay. Alam mo, ang karne ang sobrang sarap. Lalo na kapag hilaw. Bakit hindi mo itry? Hilaw? Kumakain ka ng hilaw? Oo naman. Alam mo, mas malasang hilaw kesa sa lutong karne. Hindi naman ako makakibo dahil sa sinabi nito. Nakatitig lang siya sa akin ng seryoso. Kaya naman, nakaramdam ako ng takot dahil pakiramdam ko ay may ibig sabihin ng kanyang tinuran. Oh, bakit parang natulala ka dyan? Ano iniisip mo? Ha? Wala, ano lang, medyo sumama kasi yung pakiramdam ko eh. Parang gusto ko na umuwi. Sige, hintayin na lang natin maluto tapos uwi na tayo. Magkaano-ano kayo? Alam mo, Iha, parang kilala kita. Kaso hindi ko lang matandaan kung saan tayo nagkita. Wala ho, magkaibigan lang ho kami. Tsaka nasisiguro kung hindi ko kayo kilala. Magkaibigan? Hindi pala ako na-inform na pwede palang tumira sa iisang bahay ang babae at lalaki na hindi magkaano-ano. Oo, magkababata ho kami. Tsaka doon na ho ako nakikitulog. Umuwi lang ho ako sa amin kapag maliligo. Okay, akala ko kasi magkasintahan kayo. Bagay pa naman kayo. Nako, hindi ho mangyayari yun. Iha, huwag kang magsalita ng ganyan. Kadalasan kasi sa magkaibigan, nagkakainlaban. Tulad nyo, pwede kayong mauwi sa ganun. Hindi ho mangyayari yun. Kaibigan, tsaka kapatid lang ho ang turing ko sa kanya. Totoo ho yun. Hindi ho talaga mangyayari yun. Para na ho kasi kami magkapatid eh. Okay. O siya, sige. Papasok na muna ako sa loob. Ako kasing magtitimpla ng sos at magluluto ng isaw. Sige ho. Pumasok siya sa loob. Tinitigan ko lang siya, Miss Anne, dahil hindi talaga ako makapaniwala na ganoon kabata ang itsura nito. Pagkaluto ng isaw ay nagpaalam na rin si Ray kay Arlene. Tapos ay umuwi na rin kami dahil siguradong hinihintay na kami ni Lolo. Oh, saan kayo galing? Kanina pa kasi ako rito. Bumili lang ho kami ng isaw. Ano ka mo? Bumili ka na naman. Gusto mo bang maulit yung nangyari sa'yo kahapon? Hindi naman ho eh. Baka lang ho nasobrahan ako. Pero ngayon po, hindi lang po ako kakain. Meron din po kayo. Salamat, iyo. Pero hindi rin ako nakain yan. Ganun ho ba? Sayang naman ho. Si Sofia ho kasi hindi rin siya kumakain eh. Itapon mo na lang yan. Mas mabuting hindi mo na rin kainin yan. Ho? Sayang naman ho ito. Ako na lang ho kakain, Lolo Bornok. Hayaan niyo na lang siya, Lo. Gusto niya yan dahil patay na patay siya sa babaeng nagtitinda ng isaw. Pati na nga rin ho dun sa nanay. Ano ka mo? Pati sa nanay? Aba, ang tinik pala nitong si Rhea. Hindi naman po. Nagulat lang po kasi ako. Masyadong bata ho yung itsura ng nanay ng tindera tapos ang ganda ho. Kahit siguro kayo may in love eh. Ilang taon na ba? Nasa 50 na ho. Inakala ko nga ho nasa 16 anyos lang ho eh. Ano ka mo? Nasa 16? Aba, hindi normal yan. Nanay ka mo ng tendera. Yung bang bagong salta rito. Sigurado ka na bang nasa 16 tapos yung anak nagtitinda ng isaw? Aba, ngayon lang ako nakarinig nun. Mali naman ho ang pagkakarinig niyo, Lo. Ang sabi po ni Ray, 51 na ho ang edad. Tapos ho ang itsura, parang 16 anyos lang. Kala ko kasi 16 years old. Pagpasensyahan nyo na ang lolo. Medyo may pagkabingi na. Minsan Lo, sama ho kayo. Para makita nyo. Sigurado ako pati kayo may in love rin. Sige, sama mo ko. Para makita ko kung totoo ba yung pinagsasabi mo. Sige ho, Lo. Wala akong problema. Kung gusto nyo, bukas sumama ho kayo. Sige nga. Bukas isama mo ko. Si Lolo talaga, basta't usapang babae. Talagang ano ho kayo, no? Hindi. Gusto ko lang makita kung totoo ba. Hayaan mo na si Lolo. Huwag kang KJ dyan. Minsan lang naman oh. Ikaw talaga, kukutosan kita dyan eh. Pati si Lolo ko dinadamay mo. Lo, sa inyo na lang ho ito. Medyo nadala na rin ho kasi ako eh. Sige, ilagay mo na lang dyan. Huwag mo nang kainin. Sige ho. Lo,
Mamaya hong gabi, magpapaalam po sana ako. Tatambay ho kasi ako kila Arlene. Sige, walang problema. Pero alam na ba ng nanay mo yan? Siguro magpaalam ka rin sa kanya. Siguro, mamaya ho, uuwi ako. Sofia po, mamaya may iuutos ako sa'yo. Ano ho yan, Lo? Mamaya na lang pag-uwi ko. Pupunta muna ako sa kumpare ko. Tumango na lamang ako at pagkatapos ay umalis na ito. Si Ray naman ay nagpaalam na rin sa akin na uuwi na muna para makapagpaalam sa kanyang ina. Kaya naman ako na lamang mag-isa ang naiwan. Okay lang naman sa akin yun, Miss Anne. Kahit papaano ay magkakaroon ng konting katahimikan ang mundo ko. Inaliw-aliw ko na lamang ang sarili ko sa paglilinis ng bahay. 2:00 na ng hapon nang matapos ako. Habang wala pa sila ay napagpasyahan ko na lamang na lumabas dahil nakaramdam din ako ng pagkainip. Habang ako ay naglalakad patungo sa plaza ay dinig ko ang bulungan ng mga tsismosang kapitbahay namin na nagkukumpulan na naman sa kanilang tambayan. Ang pinag-uusapan nila ay si Arlene at ang nanay nito na si Aling Therese. Dinig ko kung papaano sila manggalaiti dito. Dahil daw masyadong nilalandi nila ang mga kalalakihan sa aming lugar kahit na hindi naman gano'n ang aking nakikita. Kaya naman umalis na ako doon. Hindi ko naman alam kung bakit napadpad ang mga paa ko sa isawan ni Arlene at nakita ko kung paano nito kausapin ang mga lalaki doon. Wow, sweetheart talaga! Alam mo, gusto ko yan. Kasi wala namang tumatawag na sweetheart sa akin eh. Sige lang, ubusin niyo yan. Meron pa dito oh. Ikaw ba, Ray? Ayaw mo? Busog pa ako eh. Dinig kong sinambit ni Arlene habang masaya itong nakikipaglandian. Nakita ko rin doon si Ray na isa sa mga lalaki na masayang nakikipagkwentuhan kay Arlene at sa nanay nitong si Aling Therese. Pansin ko naman sa mga nagiinuman doon na parang hayok na hayok sa pagkain ng isaw. Alam mo, tuwang-tuwa talaga ako sa'yo. Napakabait mo kasi eh. Hindi ka tulad ng mga nakikilala ko. Ikaw, sakto lang. Kinikilig naman ako sa'yo. Ganda mo na, ang bait mo pa. Tapos sobrang sarap pa ng isaw na tinda mo. Hindi naman kasi ako nagtitimpla niyan, kundi yung nanay ko na inaakala mong kapatid ko. Na-starstruck ka, no? Sobrang ganda ng nanay ko, diba? Kahit sino nai-inlove dyan. Paano? Mas maganda pa kaysa sa akin. Tama ka. Ano ba kasi sikreto ng nanay mo? Paano niya napapanatili yung ganyang kabatang itsura kahit na nasa 50 na siya? Secret! Pero wala siyang ginagamit na kung ano-ano. Pero alam mo kung anong nagpapanatili sa batang itsura namin? Yung pagkain ng sariwang karne. Palabiro ka rin, no? Alam ko naman binibiro mo lang ako eh, no? Tama ka. Tanong ko lang pala, buti hindi mo kasama si Sofia. Si Sofia ba? Ano kasi, nagpaalam akong uuwi saglit sa bahay pero naisip ko nang dumiretso dito. Alam mo, yung kaibigan mo, nakakasiguro ako na may pagtingin sa'yo. Si Sofia, may pagtingin sa akin. Naku, nagkakamali ka lang. Matali kami magkaibigan nun. Tsaka, hindi tulad ko ang tipo niya, no? Dinig ko ang usapan nila. Mabuti na lamang ay hindi nila ako nakikita dahil sa dami ng tao sa paligid. Nagpasya na lamang akong umuwi dahil malapit na rin namang gumabi. Si Ray ay hindi naman uuwi, kaya walang dahilan para hintayin ko pa ito. Pagkarating ko sa bahay ay nagtataka ko kung bakit wala doon ang isaw na binili ni Ray. Ang inisip ko na lamang, baka kinain na ng pusa. Apo! Ay, wala ka! Lolo Bornok naman eh, ginulat niyo naman ako. Bay, bakit ako sinisisi mo? Hindi ko naman intensyon na gulatin kita. Sensya na ho, Lo. Siya nga po pala. Kinain niyo ho ba yung isaw? Wala ho kasi rito eh. Baka tinangay na ho ng pusa, sayang naman ho. Di ko kinain na po at mas lalong hindi ko ipapakain sa hayop. Isinama ko na lang doon sa itatapon. Ano ho? Tinapon ninyo? Lo, sayang naman ho. Ano ho bang dahilan? Ba't tinapon nyo na lang kaysa ipakain sa hayop? Tsaka, ano ho ba yung ipag-uutos ninyo? Ayos na po. Wala na akong ipag-uutos pa. Mas mabuting kalimutan mo na lang yan. Pero wag mong sasabihin kay Ray ha. Baka magtampo yon. Saka po,
Wag na wag kang titikim ng kahit kaunti ng isaw na binibili ni Ray. Bakit, Lo? May problema ho ba? Ay basta, Apo. Wag nang maraming tanong. Ang mabuti pa, magsaing ka na ng panghapunan natin. Isakto mo ha, yung pang sa atin lang. Sige ho, Lo. Sumunod naman ako sa iniutos ni Lolo Bornok. 5:30 na rin ng hapon. Si Lolo naman ay nagwalis na ng aming bakuran at nagsusunog ito ng saktong 6:00 at nagsasaboy din ito ng asin na araw-araw nitong ginagawa. Palagi ko siyang tinatanong pero ang lagi niyang sagot sa akin ay pamproteksyon lamang daw yon. Nang gumabi na ay muling sinabit ni Lolo ang mga bawang sa bintana, pinto, at pagkatapos ay kanya itong kinakandado ng mabuti. Apo, tara kain na tayo. Nang sa ganun ay makapagpahinga ako ng maaga. Sige Lolo. Abala kasi ako sa paglalatag ng higaan. Nang tawagin ako ni Lolo ay agad din naman akong lumabas. Naroroon na ito. Lo, hindi na ho ba natin hihintayin si Ray? Baka ho umuwi yun dito. Ay di na, Apo. Hindi ba't nagpaalam siya na tatambay doon sa tindahan ng babaeng kinababaliwan niya? Ay, ewan ko ba dun, Lo? Alam niyo ba, Lo? Hindi naman ako sa nakikialam ho, ah. Pakiramdam ko talaga parang may mali dun sa nagtitinda at saka dun sa paninda nila eh. Anong ibig mong sabihin? Basta, Lo, hindi ko ho maipaliwanag. Hayaan mo na. Mas mabuti pa ako magluto ka na lang para makakain na tayo. Magwawalis muna ako sa bakuran. Sumunod naman ako sa inutos ni Lolo Bornok. Nagluto na nga ako ng aming hapunan. Sinakto ko lang dahil wala naman si Ray, habang si Lolo naman ay nakaupo lang. Hindi na siguro dadaan dito si Ray, ano? Hindi na, Holo. Baka doon na ho siguro kakain yun sa kanila. Patay na patay talaga yung kaibigan mo sa tindera ng isaw. Delikado yan para sa kanya. Sinabi niyo pa, Holo. Hindi niya nga ho alam kung may boyfriend na ho ba yun si Arlene. Masyado talagang babaero yung si Ray, tapos iiwan niya rin sa bandang huli. Hayaan mo lang siya. Mabuti nga hindi ka nagkagusto sa kanya. Kundi, nasisiguro ko masasaktan ka lang niya. Alam naman natin na playboy si Ray at ayaw na ayaw niya magseryoso. Naku, Lo, never hong mangyayari yun, no? Ayoko sa katulad niya. Ayos na ho sa akin na kaibigan ko lang ho siya. Mabuti yan na po. Marami namang lalaki siguro ang matitino pa sa panahon na ito, hindi ba? Hindi ko pa po iniisip yan, Lo. Gusto ko muna i-enjoy yung pagiging dalaga ko. Mahirap kasi pasukin ng pag-aasawa eh. Tama ka. Mabait na bata ka talaga. Mabuti na lang dito ka iniwan ng iyong ina. Nasa na kasing nanay ko, Lo? Ni mukha niya, hindi ko alam. Nang mamatay ang tatay mo, iniwan ka niya sa akin. Sinabi niya wag daw kitang ibigay sa nanay mo para daw sa kaligtasan mo. Ano ho bang pangalan ng nanay ko, Lo? Yan ay hindi ko maaaring sabihin sa'yo. Dahil yan ay kabilin-bilinan ng tatay mo. Ang daya naman, Lo, pati pangalan, di ko pwedeng malaman. Kalimutan mo na siya. Nandito ako, handang puna ng pagkukulang ng nanay mo sa'yo. Mabuti pa kumain na lamang tayo. Tumango ako, Miss Anne. Tahimik kaming kumain ni Lolo Bornok. Yon ang kauna-unahang gabi na hindi namin kasabay si Ray. Nang matapos kaming kumain ay ako na rin ang nagligpit. Ang lolo ko naman ay nagtungo na sa kanyang silid. Nang matapos ako ay nagtungo na rin ako sa aking silid. Kinabukasan nagising ako sa ingay ni Lolo Bornok, kaya naman madali akong bumangon kahit na mapungay pa ang mga mata ko. Mabuti at gising ka. Halika, samahan mo ako kila Dolores. Lolo naman eh, nangantok pa ho ako. Tsaka wala pa ho akong hilamos. Ay nako, maghilamos ka na, bilisan mo. Nagmamadali ako. Ano ho bang nangyari? Ba't ho ba kayo nagmamadali? Basta, bilisan mo na lang. Mabilis akong naghilamos. Hindi na ako nagpalit pa ng damit dahil sa kakamadali ni Lolo Bornok. Pagdating namin doon ay maraming nagkukumpulang kapitbahay, kina Aling Dolores. Nag-uusisa ang mga ito kung ano ba ang nangyari doon. Tabi, padaanin niyo ako. Nagmamadali naman si Lolo sa pagpasok kaya naman nagsitabi ang lahat. Pagpasok pa lang namin ni Lolo ay nabungaran kaagad namin ang asawa ni Aling Dolores na nakagapos
at nagwawala. Sumisigaw din ito at halos mamula ang mga mata at ang mas nakakatakot ay naglalaway ito na animoy parang nauulol. Nakaramdam naman ako ng takot kaya naman tumabi ako sa gilid. Magsitabi kayo dyan. Dolores, ako na bahala kay kumpare. Agad namang sinunod ni Aling Dolores si Lolo. Pinanood ko lamang si Lolo sa kanyang ginagawa. May nilabas si Lolo Bornok na isang maliit na garapon na may lamang langis. Kumukulo yun at halos matapo na ang langis dahil sa pag-apaw. Sinasabi ko na nga ba, naianggaw ka nga kumpadre. Mabuti na lang ay maaagapan ko pa. Naguguluhan naman kami sa sinabi ni Lolo Bornok. Binuksan niya ang kumukulong langis at pagkatapos ay nilapitan niya ang asawa ni Aling Dolores. Hinawakan niya ang buhok nito, kaya halos magwala ito. Nanlilisik ang mga mata at halos gusto nang sunggaban si Lolo. Ibinuka ni Lolo Bornok ang kanyang bibig at unti-unting ibinuhos ang langis sa bunganga nito. Kitang-kita namin kung paano ito mangisay at halos mawalan ng malay. Maya-maya pa ay may isinuka ito na itim na likido. Kaya naman lumabas ako dahil hindi ko na kinaya ang nakakadiri na nasaksihan ko. Paglabas ko ay nandoon si Ray na nakikiusyoso. Ano nangyayari sa loob? Nagwawala si Mang Nestor. Ginagamot lang siya ni Lolo. Ginagamot? Bakit? Paano ba si Mang Nestor? Kaapon lang ang sarap ng pakikipagkwentuhan nila sa amin kagabi ah. Siguro, gumamit ng pinagbabawal, kaya siya nagkakaganyan. Di naman ganun si Mang Nestor at alam mo yan eh. Chickboy pwede pa. Pero ang paggamit ng pinagbabawal na gamot, malabong malabo. Tsaka nagiinuman lang sila kagabi sa tindahan nila Arlene. Pinakyaw pa nga nila yung isaw kagabi. Hindi kaya sa isaw? Kaya siya nagkakaganyan? Baka naman uminom ulit pagdating dito. Kaya siguro nasiraan na ng ulo. Imposible naman magaganyan si Mang Nestor kung kumain lang siya ng isaw. Pero, posible rin, diba? Hayaan mo na nga. Malalaman ko rin naman kay Lolo kung ano nangyari kay Mang Nestor eh. Tara, pasok tayo para malaman natin kung ano nangyari. Mukhang wala na ako naririnig na nagwawala eh. Pumasok na nga kami sa loob. Tama nga si Ray dahil nawalan na ng malay si Mang Nestor. Si Lolo naman ay nakikipag-usap pa kay Aling Dolores at nagtatanong ito kung ano ang huling kinain ni Mang Nestor bago ito magkaganon. Isaw, yun ba ang huling kinain ni Nestor? Nakakain din ba kayo? Umiling naman si Aling Dolores. Ang sabi nito ay umuwi si Mang Nestor na lasing at may dala daw itong isaw at doon kinain sa kanila. Noong una daw, okay naman ito at nakatulog na. Pero bigla na lamang daw itong nagising at bigla na ring nagwala. Sa susunod mag-ingat kayo sa pagkain na binibili ninyo. Si kumpare na Yanggaw, mabuti na lamang na isuka niya lahat. Sino mang kainuman niya kagabi? Kung hindi ako nagkakamali, maaaring sila'y matulad din kay kumpare. Sinabi naman ni Aling Dolores kung sino-sino ang mga nakainuman ng kanyang asawa. Ipinangako ni Lolo Bornok na pupuntahan niya ang mga ito at aalamin ang kani-kanilang mga kalagayan. Nagpaalam na si Lolo at inaya na rin akong umuwi. Binabayaran pa siya ni Aling Dolores pero hindi niya ito tinanggap at sinabi na lang na tulong na lamang niya yon. Habang naglalakad kami ay napatanong ako kay Lolo kung ano ang yanggaw na binanggit nito kay Aling Dolores. Lo, ano ho ang yanggaw? Yun ba? Mamaya ako na lang ipapaliwanag kapag nakauwi na tayo. Oh, Ray, akala ko ba magtatambay ka kay Maming? Doon ka ba matutulog sa bahay? Pala, doon ako sa bahay niyo matutulog. Namiss ko kasi kaagad kayo eh. Hindi ka ba tatambay doon kina Arlene? Hindi na. Sabi niya kasi kaya naman daw niya. Tsaka nandun naman yung nanay niya eh. Ikaw, Ray, ha? Huwag ka munang kakain ng mga nabibiling luto na pagkain. Kahit pa yung isaw na yan. Lalo ngayon, sunod-sunod na ang nayayanggaw dito sa ating lugar. Opo, wag ho kayo mag-alala. Nadala na ho ako. Yung binibili ko, pinapakain ko na lang sa hayop. Ano ka mo? Sa hayop? Sa susunod, wag mo nang gagawin yan. Yon ang bilin ni Lolo Bornok. Tumangulang si Ray. Kahit na nagtataka ito. Pag uwi namin ay dumiretso si Lolo Bornok sa kanyang silid at hindi na lumabas pa. Nang sumunod na araw ay muli na naman kaming nakabalita
ng pangyayanggaw. Kaya naman palaging wala si Lolo dahil ito ang manggagamot sa aming lugar. Nagagamot din naman ito ni Lolo pero marami pa rin ang nadadali ng yanggaw. Mga apo, bukas ay lalakad ako. May gagamutin kasi ako na nakakain na ng sariwang karne. Lo, hindi ho ba kayo napapagod? Bukod ho sa inyo, alam niyo naman pong meron pang ibang manggagamot dito sa lugar natin, diba? Mas mabuting ako na lang ang gumamot, apo, para masigurado kong mailalabas nila ang lahat ng nakain nila. Ano ho ba kasi yung yanggaw, Lo? Wala akong oras para magpaliwanag, apo. Kailangan ko nang magpahinga. Tumango na lamang ako at hindi na kumibo pa. Pagsapit naman ng gabi ay kumain lang si Lolo at pagkatapos ay muli na itong bumalik sa kanyang silid. Kinabukasan naman ay nagpaalam si Ray na pupunta kay Arlene. Hindi na nito ako inaya pa. Ayos lang naman sa akin dahil mas gusto kong abalahin ang sarili ko sa mga gawaing bahay kesa ang maglakwat siya. Pagsapit ng hapon ay umuwi na rin si Ray na malungkot ang mukha. Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan mukha mo? Wala. Ayos na ako. Alam ko na, Lo. Mukhang may nabasted dito ah. Hindi kasi lahat ng babae basta-basta na lang mahuhulog sa lalaki. Okay lang yan. Marami namang babae ang mas maganda pa dyan sa kinababaliwan mo. Hindi naman ho sa nabasted. Sa totoo lang ho niyan, gusto ko na ho siyang ligawan eh. Kaso nahihiya ako. Diba expert ka na sa ganyan? Bakit ngayon nagkakaganyan ka? Huwag mong sabihin sa akin na nagbago ka na. Hindi ko rin alam kung bakit sa kanya ganito yung nararamdaman ko. Basta nalaman ako nahihiya sa kanya. Kaya mo na yan. Huwag mo nang pasakitin ang ulo ni Lolo. Kung gusto mo talaga siya, ipakita mo. Hayaan mo na siya, apo. Alam kong kayang-kaya mo yan, Ray. Isipin mo na lang na dati mo yung ginagawa. Sige, Lolo. Magpapatulong na lang ho ako dito kay Sofia. Bakit sa akin ka magpapatulong? Anong alam ko dyan? Sino ba kaibigan ko? Di ba ikaw? Tsaka kailangan kita. Wala akong lakas ng loob kapag hindi kita kasama, no? Wala nga kasi akong alam sa ganyan. Ba't ba ang kulit mo? Alam ko. Pero alam ko na alam mo kung ano gusto ng mga babae. At dun mo ako matutulungan. Hello! Ang dami kaya ng gusto ng mga babae, no? Malay ko ba kung materialistic si Arlene? Samahan mo na lang siya, po. Alam kong matutulungan mo siya. Pero hindi kayo maaaring tumikim ng tinitinda nila, ha? Kasi naman, Lo, alam niyo namang ayoko lumabas ng bahay. Mas gusto ko pa maglinis kaysa magaganyan-ganyan pa. Huwag ka nang umangal. Sinabi na ni Lolo Bornok. Tsaka wag ho kayo mag-alala, Lolo. Susundin ho namin yung mga bilin nyo. Ay nako, mamaya ikaw magluto. Kakainis ka. Alis na ako. Alam niyo namang may gagamutin pa ako. Sige, Holo, mag-iingat ho kayo. Tuwang-tuwa naman ang Loko. Napabuntong hininga na lamang ako. Sinamahan ko ito at tinuruan kung anong maaari niyang ibigay kay Arlene. Habang papunta kami roon ay dumaan muna kami sa tindahan. Natatawa ako sa binili nito. Imbis kasi na tsokolate, ang bilhin ay 10 piraso ng honey at chichirya ang binili. At pagkatapos ay namili pa ito ng bulaklak ng kalabasa na ibibigay daw niya kay Arlene. Masaya naman siya sa kanyang ginagawa kahit na nakakatawa lang. Pagdating namin sa isawan ay abala na sa pagtitinda si Arlene. Oh, ano ginagawa mo? Bakit ka huminto? Lapitan mo na. Nahihiya kasi ako eh. Samahan mo naman ako. Bakit? Ako ba manliligaw? Di ba hindi? Kaya ikaw na lang. Alam kong kaya mo yan. Kinakabahan kasi ako. Sige na, samahan mo naman ako. Marami pa kasing tao eh. Siguro maghintay muna tayo. Sige na, kainis ka talaga. Habang naghihintay kami ni Ray ay may isang matandang babae na sumugod kay Arlene. Naghuhuramentado ito at tinutukan pa ng balisong si Arlene. Kaya naman natakot ang lahat, lalong-lalo na si Ray. Kita ko ang pag-aalala nito para kay Arlene, ngunit pinigilan ko lang siya dahil ayokong madamay kami kung ano man ang meron sa pagitan ng Ale at ni Arlene. Hayaan mo na lang siya, mamaya madamay pa tayo. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Nakita mo, di ba? Tinutukan siya ng balisong. Ang kulit mo rin. Kapag napahama ka, wag mo akong sisisihin ah. Lumapit si Ray at tinanong ang matanda. Ngunit maging siya ay tinutukan din at sinabing wag na lamang makialam kung ayaw nitong madamay.
Ako naman ay kinakabahan dahil kitang-kita ko ang galit ng matanda kay Arlene na para bang may ginawa itong napakalaking kasalanan sa matanda. Pakiusap po, ibaba niyo po yung punyal. Kapag nakasugat kayo, maaari ho kayo makulong. Hayaan mo lang ako, Ray. Kaya kong sarili ko. Pero may hawak siyang balisong. Mamaya masugatan ka niya. Anong kaguluhan ito? Hoy, tanda! Bakit mo tinututukan at binubulyawan ang anak ko? Hindi ka nga namin kilala? Ngunit hindi ito sumagot. Mas lalo nitong pinanlisikan ng mata si Aling Therese at si Arlene. Hindi naman makapaniwala ang lahat ng marinig ang hinaing ng matanda. Pinagbibintangan kasi nito na aswang daw ang mag-ina at ginawa din daw aswang ang kanyang anak, pati asawa. Kaya ganoon na lamang ang kanyang galit sa mga ito. Ang mga tao doon ay nagbubulungan, lalo ng mga kababaihan. Hati ang kanilang paniniwala. Ang mga kababaihan ay sang-ayon sa matanda, habang ang mga kalalakihan kumakampi sa mag-ina. Hindi kami aswang. Tingin niyo ba? Kung aswang kami ng nanay ko, lalabas ba kami ng umaga? Magsialis na kayo bago pa ako tumawag ng pulis. Bago umalis ang matanda ay binulyawan pa nito ang mag-ina at binantaan na kapag hindi sila umalis ay susunugin ang tindahan ni Aling Mameng. Hindi ko naman sila nakitaan ng takot o ano paman. Lumapit na rin ako doon dahil bala kong kutusan si Ray sa pagiging bida-bida nito. Ikaw ang yabang mo talaga. Kapag ikaw nasaksak nun, magiging sirang Ray ka na lang. Aray, grabe naman ito. Alam ko nanakot lang yun, kaya naglakas loob lang ako. Salamat nga pala, Ray, ha, sa pagtulong mo. Okay lang yun, di naman din kita natulungan eh. Matanong ko lang, bakit pinagbibintangan kayong dalawa ng mga aswang? Yan nga rin ang hindi namin alam ni nanay eh. Ang sasama pala ng ugali ng mga tao dito, porkit mga dayo lang kami? Hayaan nyo na lang ho sila. Mas mukha pa nga silang aswang kaysa sa inyo eh. Kapag hindi sila tumigil, ipapakita ko sa kanilang sinasabi nilang aswang. Nay, hayaan nyo na lang po yung mga tao. Ganyan talaga sila. Marami lang po talagang inggit sa inyo. Dahil sa ganda nyo mag-ina. Siguro nga tama ka, Ray. Bibili ka ba? Oo, bibili ako. Siya nga pala. Eto, para sa'yo. Para sa akin ba to? Bakit mo pala ako binibigyan ng ganito? Gusto ko sanang umakyat ng ligaw sa'yo eh. Aakyat ka ng ligaw sa anak ko? Akala ko gusto mo makipag-inuman dahil nagdala ka ng pulutan. Natawa naman ako sa sinabi ng nanay ni Arlene. Kahit naman siguro ibang makakita ay matatawa din. Maging si Arlene ay batid kong natatawa din, ngunit pinipigilan lamang nito. Okay lang yan, Nay. Ayaw mo nun, maiba naman. Imbes na tsokolate at bulaklak, chichirya at saka honey na. Tsaka ang bulaklak na lang ng kalabasa. Mas lalong lumakas ang tawanan dahil sa sinabi ni Arlene. Si Ray naman ay napakamot na lamang ng kanyang ulo sa sobrang kahihiyan. Ang kanyang nakakatakot na tensyon ay napalitan ng kalokohan. Alam mo, ikaw ang nagpawala ng init ng ulo ko. Okay yan, at least nag-effort ka para sa anak ko. Pasensya na Arlene. Hayaan mo sa susunod, yung tunay na bulaklak na ibibigay ko sa'yo. Hindi ko kasi alam kung ano yung gusto mo eh. Ayos lang yan. May bulaklak na, may ulam pa. Alam mo, paborito ko to eh. Pero, totoo ba yung sinasabi mong nanliligaw ka sa akin? Hindi mo ba gustong malaman muna ang pagkatao ko? Naku, hindi ko na kailangan malaman pa. Nagustuhan kita dahil mabait ka at maganda. Talaga? Sigurado ka bang mabait ako? Baka yun lang talagang akala mo. Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko sobrang bait mo eh. Mabait talaga itong anak ko. Lalo naman yung isa ko pang anak na hinahanap ko ngayon. Ho, may anak pa ho kayo dito? Ano ang pangalan niya? Baka ho kilala namin. Naku, hayaan mo na. Makikita at makikita din namin siya. Tama ka, maring kilala niyo siya. Baka nga matulungan niyo pa ako eh. Ang pangalan niya, Eliza. Sabi kasi ng dati naming mga kapitbahay, iniba na raw ang pangalan ng anak ko ng lolo niya. Ewan ko ba, parang sinadya niyang ilayo sa akin. Baka may dahilan siya. Kung ano man yon, hindi niya kailangang itago ang anak ko. Kapag nahanap ko sila, babawiin ko talaga ang anak ko. Hindi na kami kumibo pa.
Nang maluto na ay nagpaalam na kaming uuwi na. Habang nasa daan kami ay may nakita kaming aso. Tinawag naman ito ni Ray at pagkatapos ay pinakain ito ang binili niyang isaw. Hindi na ako nagtanong pa dahil siguro sa nangyari sa kanya nung nakaraan. Pag uwi namin ay nakita kong abala si Lolo sa pagwawalis ng bakuran. Lo, nagwawalis na naman ho kayo? Sabi ko naman ho sa inyo, ako na lang gagawa niyan, di ba? Kakauwi niyo lang ho yata. Oh, anong balita? Pamahid na bang magpaligaw? Mukhang na-turn off ho yata siya kay Ray. Paano ba naman kasi Lo? Binilhan niya ng bulaklak ng kalabasa na may kasamang chichirya at honey. Ayos ka rin pala, no? Alam mo, parehas tayo. Mabuti ka nga, may chichirya at candy pa. Ako nga kahit ano, wala akong dala. Talaga, Lo? Akala ko ako lang po yung nakagawa nun eh. Ikaw naman talaga. Kung ako si Arlene, hindi ko tatanggapin yun. Eh hindi naman ikaw si Arlene eh, kaya okay lang. At least hindi ako napahiya dahil tinanggap niya. Hoy, naalala mo ba yung pangalan ng anak ni Aling Therese? Ano ba yun? Liza? Liza ba o Elisa? Eliza yata yun, Lo. Baka may kilala kayong Eliza dito sa lugar natin. Ang sabi niya, iniba na raw yung pangalan ng sanggol ng lolo niya. Ano ka mong pangalan ng naghahanap? Terese? Sigurado ba kayo? Terese ang pangalan na naghahanap? Bakit Lo? Kilala niyo ba siya? Bakit parang kinakabahan mo kayo? Nako, hindi ha. Bakit naman ako kakabahan? Oh, tingnan niyo, kinakabahan nga kayo. Batang to, ba't ako kakabahan? Ray, Apo, maaari mo ba akong dalhin bukas doon sa bahay ng sinasabi mong Terese? May sisiguraduhin lang ako. Sige, Lo. Naguguluhan naman kami ni Ray sa inaasta ni Lolo Bornok. Pakiramdam ko tuloy na kilala niya ito kahit hindi pa niya nakikita. Kinabukasan nga ay nagpasama ito kay Ray. Hindi niya ako pinapasama dahil inutusan niya akong maglaba. Pero hindi ako nakinig. Sinundan ko sila ng palihim. Nagtago ako sa likod ng sasakyan dahil huminto sila malapit sa tindahan ng isawan. Sakto namang lumabas si Aling Therese sa loob ng bahay ni na Aling Maming. Si Lolo Bornok naman ay bigla na lamang tumalikod na aking ipinagtaka. Dinig ko naman ang pagtatanong ni Ray sa kanya. Oh, Lo, bakit huwag ito malikod? Kilala niyo ho ba siya? Hindi. Halika na, umuwi na tayo. Lo, teka lang ho. Uwi na ho tayo kagad. Akala ko ba gusto niyo siyang makita? Ray, huwag mo nang isasama dito ang apo ko. Nakikiusap ako sa'yo. Kung gusto mo pang maging welcome sa bahay ko. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lamang itong magsalita. Maging si Ray ay nagulat din sa inasta ni Lolo Bornok. Nakita ko namang naglalakad na sila pabalik kaya tumakbo na akong pauwi. Hingal na hingal naman ako dahil sa kakatakbo. Umupo ako sa batsa at nagkunwaring naglalaba. Pagdating nila ay tahimik lang si Lolo. Oh, wala ka pang nalalaban. Ilang minuto rin ako nawala. Yan palang ba yung nalaban mo? Lolo, parang hindi naman kayo nasanay sa akin. Ganito talaga akong maglaba. Pasensya na Apo. Punta muna ako sa likod ha. Magtatabas lang ako ng damo. Sige Lo. Pag alis nito ay agad akong nagtanong kay Ray kahit na alam ko na kung anong sinabi ni Lolo. Sinabi pa rin naman niya ang lahat sa akin. Di ko nga rin alam eh. Bakit gano'n na lang makareact si Lolo Bornok? Niisip ko tuloy na baka kilala nga niya si Aling Terese. Pansin ko nga. Pero bakit kaya gano'n na lang ang reaksyon ni Lolo? Tsaka hindi ko rin nakalain na pagbabawalan niya ako na isama kita kila Arlene. Hayaan mo na. Malalaman ko rin kung kilala niya ba si Aling Therese. Tumango na lamang si Ray at pagkatapos ay tinulungan na niya akong maglaba. Nang matapos kami ay si Ray nang nagluto ng aming pananghalian. Si Lolo naman ay hindi pa rin pumapasok sa loob kaya naman pinuntahan ko na sa likod ng bahay. Nakita ko itong abala pa rin sa pagtatabas ng damo kaya naman tinawag ko siya upang yayain ng kumain. Lo, tara na ho, kain na tayo. Mamaya nyo na lang ho yan tapusin. Mauna na kayo. Hindi pa ako gutom. Lo, kumain na ho muna tayo. Masama hong malipasan ng gutom. Huminto naman ito sa kanyang ginagawa. Sumunod na ito sa akin kaya naman pumasok na ako sa loob. Si Ray ay nakapaghain na pala ng aming pagkain. Habang nasa hapagkainan kami ay hindi makabasag pinggan ang katahimikan sa pagitan naming tatlo.
Dahil si Lolo Bornok ay tila nakatulala habang kumakain. Kami naman ni Ray ay nagtititigan na lang. Maging nang matapos kaming kumain ay tahimik lang itong lumabas. Grabe naman si Lolo. Ano nangyayari sa kanya? Sobrang nakakapanibago. Hayaan mo na. Kapag nasa wisyo na siya, tatanungin ko kung anong problema niya. Tsaka anong kinalaman ni Aling Teresa sa kanya. Mabuti pa nga. Nakakaawa naman si Lolo Bornok. Dapat siguro tanungin natin si Aling Teresa. Sa ngayon, hayaan na muna natin siya. Tsaka wag mo nang itanong kay Aling Teresa. Mas maganda kung kay Lolo na lang natin malaman. Tumango na lamang si Ray. Pagsapit ng gabi pagkatapos naming kumain ay pumasok na si Lolo Bornok sa kanyang silid. Kami naman ni Ray ay nagligpit ng pinagkainan. Nang matapos kami ay tumungo na rin kami sa aming silid. Ilang sandali pa'y nakatulog na si Ray habang ako naman ay hindi. Hindi ko mapigilang isipin si Lolo kung ano ba ang koneksyon niya kay Aling Teresa. Habang lumalalim ang gabi ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok, kaya naman bumangon ako at iniwan ng mahimbing na natutulog na si Ray. Nasa lapag kasi ito natutulog. Dahan-dahan akong humakbang upang hindi siya magising. Paglabas ko ay uminom muna ako ng tubig. Pagkatapos ay babalik na sana ako nang marinig ko si Lolo na umiiyak. Kaya naman dahan-dahan akong lumapit sa kanyang silid at pinakinggan ko ang mga sinasabi niya. Diyos ko, hindi niya maaaring malaman kung nasaan kami ng aking apo. Panginoon, kayo na hong bahala sa amin ni Sofia at sa lahat ng mga tao rito. Dahil alam kong narito siya upang kunin ang kanyang kailangan. Dinig kong turan ni Lolo. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya. Muli na akong bumalik sa aking silid. Mas lalo akong nahulog sa malalim na pag-iisip kung sino ang tinutukoy ng aking lolo. Kinabukasan naman pag alis ni Lolo Bornok ay nagpaalam din si Ray sa akin na tutungo siya kina Arlene. Punta muna ako doon ha. Di kasi kita pwedeng isama eh. Magagalit si Lolo Bornok. Mamaya maligwak ako rito. Sige, dito ka ba manananghalian o uuwi ka sa inyo? Siyempre dito ako kakain oh. Sarap kaya ng luto mo. Wag mo na akong pulahin. Sige na, baka hinihintay ka na ng darling mo. Hindi pa kami noon. Pakiramdam ko wala siyang balak na sagutin ako eh. Huwag ka nang mawalan ng pag-asa. Malay mo naman, diba? Tsaka, pwede ba na wag mo sanang maitanong kay Aling Teresa ang pangalan ni Lolo? Mahirap na, mamaya magalit pa sa'yo. Oo, huwag ka mag-alala. Sige na, mauna na ako ha. Tumango na lamang ako. Hinayaan ko na siyang umalis. Pagsapit ng tanghali ay nagtataka ako kung bakit wala pa rin si Ray at maging si Lolo. Nakaramdam naman ako ng kaba. Kaya napagpasyahan kong puntahan na lamang ito. Pagdating ko doon ay maraming nagkukumpulang mga tao, kaya naman nakiusisa na rin ako. At nakita ko si Aling Teresa at ang matandang babae na nag-aagawan ng balisong. Halos masugatan na si Aling Teresa pero baliwala lang sa kanya. Natatakot naman awatin sila ng mga tao dahil baka sila naman ang masugatan. Galit na galit ang matanda at pinagbibintangan pa rin nitong aswang ang mag-ina. Kung ano man ang nangyari sa asawa mo, bagay lang sa kanya yon dahil masyado siyang babaero. Dahil sa sinabi ni Aling Teresa ay mas lalong nagalit ang matandang babae. Wala talaga itong balak na buhayin si Aling Teresa. Mabuti na lamang ay may naglakas loob na awatin sila. Nilayo nila ang matanda, kaya naman lumapit na ako sa kanila. Ayos lang ho ba kayo? May sugat ho kayo? Ayos lang ako. Hindi to masakit. Mamaya lang gagaling na rin to. Pumasok na ho muna kayo sa loob. Ako na ho bahala dito. Gamutin niyo ng mga sugat niyo. Grabe naman yung matandang yun. Ayaw kayong tantanan. Hayaan mo na, titigil din yun. Oh, ikaw pala, Sofia. Oh, Sofia, bakit nandito ka? Mamaya makita ka ni Lolo. Hindi yun. Tanong ko lang, bakit hindi ka pa umuwi? Di ba doon ka kakain? Pasensya na, nawala sa isip ko dahil sa nangyari. Nakakaawa nga si Aling Teresa, nasugatan pa. Ang laki naman ng galit sa inyo, Arlene. Bakit ganun na lang kayo pagbintangan? Hindi ko nga rin alam eh. Nananahimik lang kami dito ni Inay. Yung asawa niya bumibili dito ng isaw. Suki talaga namin yun. Pero napag-alaman naming namatay.
Tapos kami pinagbibintangan? Kaya pala, wala siguro siyang masisi kaya sa inyo binuntun. Hayaan mo na lang siya, mananahimik din yan. Pakiramdam ko ay nagsasabi ng totoo ang matanda. Nang mangyari yon ay napagpasyahan ng magsarado muna ni na Arlene. Kaya naman umuwi na lamang kami ni Ray. Hanggang sa lumipas ang magdamag ay hindi namin akalaing may malagim na palang kaganapan. Dahil pagsapit ng umaga ay natagpuan na lang na wala ng buhay ang matandang babae at naliligo sa sariling dugo. Nakita ito sa may kakahuyan. Wala na itong laman loob at marami rin itong kalmot na hindi mo mawari kung anong nilalang ang may gawa. Ang pinaghihinalaan nilang pumatay ay ang mag-inang Dayo sa amin. Dahil alam naman ng lahat na nagkapisikalan ng matanda at si Aling Teres. Siguradong aswang lang ang kayang gumawa ng ganyan. Grabe, sa tanang buhay ko, ngayon lang po ako nakasaksi ng ganyang kabrutal na krimen. Sino kayang halang yung bituka na kayang gumawa sa kanya niyan? Alam naman natin kung sinong huling nakaalitan niya, diba? Huwag mong sabihin na naniniwala ka sa mga chismosang naririto. Wala naman silang pruweba. Haka-haka pa lang. Paano kung sila nga ang gumawa? Hindi ka ba nagtataka? Simula nung dumating sila, marami ng kababalaghan ang naganap. Nagkataon lang yun, Sofia. Huwag tayong judgmental. Hindi naman ako umimik. Nakaramdam ako ng inis, kaya naman iniwan ko doon si Ray. Kahit na walang ebidensya na magpapatunay na si Aling Teres at Arlene nga ang may gawa. Ngunit kapag pinagtagpi-tagpi mo ang lahat ng nangyayari, ay lumalabas na sila nga ang may sala. Pag-uwi ko ay naroon na rin si Lolo Bornok. Nakita mo na nangyari. Siguradong aswang ang may gawa nun sa matanda. Lo, alam kong masamang mambintang at maging judgmental pero nasaksihan kong nag-away kahapon si Aling Teres tsaka yung matanda. Kung ganoon ay maaaring silang sospek. Tsaka bakit pumunta ka ron? Hindi ba't kabilin-bilinan ko huwag ka nang tutungo ron? Pasensya na ho, Lo. Kaya lang naman ako pumunta dun kasi sinundo ko lang ho si Ray. Pagpasensya mo na ako, Apo, kung nitong mga nakaraang araw ay mainit ang ulo ko. Ayoko lang kasing mapahamak ka dahil ang mga nilalapitan mong tao ay delikado. Nakita mo na kung ano nangyari, di ba? Opo, Lo. Naiintindihan ko po. Apo, napag-alaman kong wala na si Maming. Ano ho? Wala na ho si Aling Maming? Oo, hindi totoong nagbakasyon siya. May kinalaman din ito sa mga kaganapan dito sa atin. Bakit ho ang sabi ni Aling Teres at Arlene nasa probinsya lang daw si Aling Maming? Kaya raw sila munang tumatao dun. Hindi yan totoo, Apo. Sila ang pumatay kay Maming at sila rin ang dahilan ng paglaganap dito ng yanggaw sa atin. Sigurado ho kayo? Kung ganun ho, aswang sila Aling Teres? Pero paano ho? Nakakalabas ho sila ng bahay. Oo, dahil ordinaryong tao lang sila kapag araw. Pero tandaan mo, kapag nasa madilim sila, ay kayang-kaya nilang magpalit ng anyo. Ang lahat ng nayanggaw na aking nagamot ay iisa lang ang kanilang tinuro. Yun ay ang isaw na binili nila sa mag-ina. Ha? Sigurado ho kayo, Lo? Kung ganun, si Ray, pwede ring matulad sa kanila? Kang mag-alala, Apo. Nasisiguro ko sa iyong hindi siya titikim ng paninda ng mga aswang na yan. Kaya ho ba ayaw niyo ako makisalamuha sa kanila dahil mga aswang sila? Oo, dahil mga aswang sila, kaya wag mo silang lalapitan. Hindi ko akalaing si Arlene at Aling Teres pala ang naghahasik ng lagim sa aming lugar. Sa kabila ng alindog at kabaitang pinapakita ng mag-ina, sa kabila pala nun ay ang pagiging nakakatakot na aswang. Ngunit kahit ganon ay hindi ako nakumbinsi sa sinabi ni Lolo. Pakiramdam ko ay meron pang mas malalim na dahilan kung bakit ganon na lang akong pinapalayo sa kanila ng lolo ko. Pinagmasdan ni Lolo Bornok ang aking mukha. Napansin niya siguro na nagdududa ko, na hindi ko siya magawang paniwalaan pero pilit niya akong kinumbinsi na yon ang katotohanan. Inamin niya sa akin na kilala niya si Teres, na nung una pa lang ay pamilyar na sa kanya ang pangalan dahil dati na siyang taga rito sa aming baryo. Halos magkaedaran daw sila ng aking ama.
Pero laking pagtataka daw niya kung bakit ganoon na lang kabata ang itsura ni Aling Teres na para bang hindi ito tumatanda. Kakatakot naman hulo. Akala ko hindi sila totoo. Totoo sila, Apo. Kaya natatakot ako na pati ikaw matulad sa kanila. Hindi ho mangyayari yun, Lo. Alam ko ho yan. Sige na, hintayin na lamang natin si Ray. Hindi na siya maaaring magtungo ron. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa lolo ko. Pagsapit ng gabi ay hindi umuwi si Ray. Ang nasa isip ko na lamang noon, baka doon na lang siya umuwi muna sa kanila. Si lolo naman ay nagpaalam sa akin na may pupuntahan lang daw. Kaya ako na lang ang natirang mag-isa sa aming bahay. Apo, maiwan na muna kita. Babalik din ako kaagad, ha? Sarado mong maigi ang pinto. Pero Lo, gabi na ho. Saan ho ba kayo pupunta? Kinakumpare, saglit lang ako. Sige ho, Lo. Mag-iingat po kayo. Pag alis nito ay kinandado kong maigi ang pinto. Habang naghihintay ako ay hindi ako mapakali. Na para bang nanlalamig ako. Hanggang sa lumipas ang 2 oras ay wala pang bumabalik na Lolo Bornok sa aming bahay. Bakit ba ang tagal naman ni Lolo? Ano kaya kung puntahan ko na lang kaya siya? Kaso wag na lang. Ay, bakit kasi kung kailan gabi saka umaalis eh? Turan ko sa aking sarili. Nagdadalawang isip man ako ay napagpasyahan kong puntahan na lamang ito. Nakaramdam ako ng takot dahil madilim ang paligid. Ang tanging dala ko lang noon ay isang maliit na gasera. Habang ako ay nasa daan, hindi ko maiwasan ang kabahan dahil ang lahat ng tao ay tulog na ng mga oras na yon. Malamig din ang simoy ng hangin na dumadampi sa balat ko. At naroon pa ang nakakatakot na mga huni ng ibon at sabayan pa ng pag-alulong ng mga aso sa paligid. Pagdating ko sa bahay ni Kabuli ay tulog na ang mga ito. Kaya naman mas lalo akong kinabahan dahil ang buong akala ko ay naroon lang si Lolo. Muli akong naglakad para umuwi na sana, ngunit hindi ko alam kung saan ako dinala ng mga paa ko. Napadpad ako sa tindahan nila Arlene at may napansin ako doon na parang kakaiba. Nasa labas kasi ang mag-ina at may 2 tao itong binitbit papasok sa loob. Sino kaya yung bitbit nila? Teka, parang si Ray yun ah. Yung isa parang si Lolo. Hala, totoo nga. Anong gagawin nila kay Ray? Ilang beses kong kinusot ang mga mata ko. Hindi nga ako nagkakamali. Ang binitbit nila papasok sa loob ay sina Lolo Bornok at Ray. Kaya naman nag-ala ninja moves ako papunta sa kanila. Maingat akong nagmanman. May nakita akong maliit na butas. At mula doon ay nakita kong itinali ng mag-ina sina Ray at Lolo Bornok habang naliligo ang 2 lalaki sa sarili nilang dugo. Sigurado ka ba, Nay, na siyang matandang hinahanap mo? Oo, siyang ama ng dati kong asawa. Siya rin ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ng kapatid mo. Pero bakit nadamay si Ray? Di ba mabuti siya sa atin? Ang mga tao, masasama sila anak. Kaya wala silang karapatang mabuhay. Pero mahal ko na si Ray, Nay. Hindi ba pwedeng gawin na lang natin siyang kauri? Mahal ka lang niya dahil sa panlabas mong kaanyuan. Pero kapag nakita niyang tunay mong pagkatao, siguradong matatakot siya sa'yo. Pero paano na si Eliza? Ayaw sabihin ng matandang to kung nasan siya. Aamin siya sa ayaw at gusto niya. Alam kong hindi niya kayang iwan ang kanyang apo. Hindi naman ako makapaniwala sa aking nasaksihan at mga narinig. Hindi ko akalain na lahat ng mga katanungan ko ay nabigyan na bigla ng kasagutan. Habang nasa malalim akong pag-iisip ay hindi ko namalayan na nasa likuran ko na pala si Arlene. Anong ginagawa mo dito? Inay, nandito si Sofia. Arlene, anong ginawa niyo kay Ray? Masyado kang pakialamera. Sumama ka ngayon sa akin. Pilit akong nagpupumiglas, ngunit napakalakas niya. Hinila niya akong papasok sa loob at itinabi kina Ray at Lolo Bornok. Mga hayop kayo! Anong ginawa niyo kay Ray at kay Lolo? Lolo? Ikaw ang apo niya? Anong kasalanan sa inyo ng lolo ko? Bakit pati siya dinamay niyo? Ang buong akala ko mabubuti kayo.
Sa likod pala ng mga demonyo kayo. Kasalanan yan ng lolo mo. Si Ray naman masyadong pakialamero, kaya dapat lang sa kanya yan. Lo, Ray, gising na. Pakiusap, gumising na kayo. Anong ginagawa mo dito, apo ko? Umalis ka na. Iiwanan mo na ako. Hindi, Lo. Hindi kita iiwanan. Pakalabas tayo dito, Lo. Sabang anak ko. Sagutin mo ako, tanda. Wala akong sasabihin. Wala kang mapapala. Kung ako sa'yo, patayin mo na lang ako. Tulad ng ginawa mo sa anak ko. Talagang mangyayari yan. Bumalik ako dito para bawiin ang anak ko. Kung ano man ang nagawa ng lolo ko, ako nang nakikiusap sa inyo, pakawalan niyo na sila. Hindi ko kaya mawala ang lolo ko. Tumigil ka! Malaki ang kasalanan niya sa akin. Hinawakan nito ang braso ko ng sobrang higpit. Pakiramdam ko'y mababalian ako ng buto sa tindi ng pagkakahawak nito sa aking braso. Huwag mong sasaktan ang apo ko! Hirap na bumangon si Lolo Burnok. Itinulak niya si Aling Teres kaya naman bumagsak ito sa sahig. Kitang-kita ko ang panlilisik ng mga mata ni Aling Teres. Bumangon ito at unti-unting lumapit kay Lolo Burnok. Kaya naman tumayo ako agad at hinarangan siya. Hayaan mo na siya, apo. Kaya ko ang sarili ko. Hindi, Lo. Kung papatayin ka lang din ng mga aswang na yan, idamay niya na ako. Huwag kang mag-alala. Lahat kayo mamamatay. Anong nangyari? Gising ka na pala, sweetheart. Ha? Alimaw! Sofia! Lolo Burnok! Ayos lang ho ba kayo? Ayos lang ako. Magpaalam na kayo sa isa't isa. Anak, alam mo na kung anong gagawin. Nanlaki ang aming mga mata nang biglang magpalit ng anyo ang mag-ina. Bilang isang mabangis na hayop at pagkatapos ay sumugod ang mga ito sa amin. Tumilapon kami. Sobrang sakit ng aking likuran at ganoon din si Lolo Burnok. Tatayo na sana ako, nagsakalin ako ni Aling Teres at inangat ako sa ere. Nagpupumiglas ako ngunit hindi ko magawa. Halos lagutan na ako ng hininga. Apo, pakawalan mo ang apo ko! Ngayon, tanda. Sabihin mo kung nasa ng anak ko. Kung ayaw mong patayin ko ang pinakamamahal mong apo. Sofia, Aling Terese, pakiusap pakawalan niyo si Sofia! Patahimikin mong lalaking yan, Arlene. Sorry, sweetheart. Mas kailangan kong sundin ng nanay ko kesa sa'yo. Hey, hayop kayong mag-ina. Hanggang sa kamatayan ko, hindi mo malalaman kung nasa ng anak mo. Sige, mabilis akong kausap. Wag! Siya si Eliza! Siya ang anak mo! Mas lalo ako nitong sinakal kaya halos mawalan na ako ng malay. Ang huli ko lang narinig ay ang sinabi ni Lolo Burnok. Yon ang mga katagang narinig ko mula kay Lolo Burnok. Napaluha ako hanggang sa tuluyan na akong malagutan ng hininga. Ang buong akala ko patay na ako ngunit bigla na lamang akong nakaramdam ng matinding hapdi sa aking leeg. At doon bigla na lamang akong nagising at naghabol ng aking hininga. May naramdaman akong kakaiba sa aking katawan, para bang nagkaroon ako ng kakaibang lakas. Anak, salamat buhay ka. Huwag mo akong tatawaging anak. Wala akong inang aswang. Hinanap ko si Lolo at si Ray. Nakita ko ang mga ito na wala ng malay, kaya labis na pagkamuhi ang aking nadarama. Mabilis akong bumangon at sinugod ko si Aling Teres, kaya naman tumilapon siya sa pader. Nakuha ni Arlene ang atensyon ko. Papasugod na siya sa akin kaya naman sinalubong ko siya at kasabay nun, namalayan ko na unti-unting humahaba ang aking mga kuko. Nang akmang sasagpangin na ako ni Arlene, ay dinukot ko ang puso niya. Arlene! Bakit mo pinatay ang kapatid mo? Kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na. At wag na magpapakita kahit na kailan. Kalimutan mo nang may anak ka. Mahal kita, anak. Bumalik ako dito para sa'yo. Ikaw lang ang kailangan ko. Kalilimutan ko lahat ng ito basta sumama ka sa akin. Hindi ako sasama sa'yo. Umalis ka na. May paparating. Tumakas na si Aling Teres, ang aking ina. Napahagulgol ako ng dahil doon.
Iniwan ko ang labi ni Arlene dahil dinala ko sa pinakamalapit na gamutan, sina Lolo Bornok at Ray. Lumipas ang 1 linggo matapos ang pangyayaring yon. Nakalabas na rin sina Lolo at Ray. Nalaman na rin ng buong barangay namin na ang mga nangyayanggaw sa aming lugar ay ang sarili kong ina at kapatid. Wala na akong balita patungkol sa aking ina. Ako naman ay unti-unting nakaramdam ng kakaiba sa aking katawan, kaya naman nagpatulong ako kay Lolo para gamutin ako. Napag-alaman niya na ginawa na akong aswang ng aking ina. Pero kahit ganun pa, ay hindi ako tumikim ng hilaw na karne kahit na gutom na ako. Makalipas ang 1 buwan ay nagawa na akong gamutin ni Lolo. Si Ray naman ay nagtapat sa akin at nanligaw. Kalaunan ay naging nobyo ko na siya. Hindi ko akalaing mangyayari ang lahat ng yon. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unti ko nang tinanggap ang mga nangyari sa akin. Pinatawad ko na rin ang aking ina kahit na alam kong hindi na kami muling pagtatagpuin pa ng tadhana. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa inyo, Miss Anne, pati na rin sa bumubuo ng inyong channel. Thank you din sa mga supportive listeners ng channel na ito. Lubos na gumagalang, Sofia. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na! Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.